Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis, sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan sa Sion ay papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may nagsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 3 ng pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto,
mababasa po natin doon ng isang importanteng tuntunin, no? Isang importanteng alituntunin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ano yun? Na kailangang taglay natin ang Espiritu Santo upang magliwanag sa ating pananaw at puso. Bakit? Kasi kung wala ang Espiritu Santo sa pagbabasa at pag-aaral at pagsasaasal ng salita ng Diyos, parang may talukbong, sabi. May talukbong sa ating mga isip na humahadlang sa wagas at lubos na pag-unawa at pagsasagawa ng salita ng Diyos. No? Subalit kung ang Espiritu Santo ay nasa ating mga kalooban, magkakaroon tayo ng liwanag, lakas at ligaya upang talagang tunay na maunawaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At ano ang isang palatandaan na taglay natin ang Espiritu Santo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon, kung nasaan siya, naroon din ang kalayaan. Naroon din ang kalayaan. Ang Espiritu Santo ay Espiritong mapagpalaya. Hindi Espiritong mapang-usig o mapanupil. Makikita nyo po yan minsan yung mga tao pag nagbasa ng salita ng Diyos, parang pakiramdam natin, di ba, nang uusig sila. Hinuhusgahan ng kapwa. No? Babasahin ang salita ng Diyos, pero ganyan kayo, huwag kayo. Parang pakiramdam mo, nabibilanggo na ang iyong puso. Baka kasi sila rin napipiit sa kanilang mga sariling galit at takot at lungkot. Pero, kapag yung tao taglay ang Espiritu Santo, pag binasa at pinahayag ang salita ng Diyos, di ba pakiramdam mo, lumalaya ka. Hindi ka nabibigatan, kundi nabibigyang kakayahan. Hindi para gawin ang mali, kundi ang mabuti. Nagkakaroon ka ng higit na kalayaan at para naiibsan ang bigat ng kasalanan. Sapagkat ramdam mo na kaya mong isulong, kaya mong habulin, kaya mong gawin ang tama at matuwid. Yan ang dulot ng Espiritu Santo sa ating mga puso. Kaya, pag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, damhin nga natin mga kalooban natin. Nakakaramdam ba tayo ng kalayaan? Alam nyo bakit po nakakaramdam ng kalayaan kapag taglay ang Espiritu Santo? Kasi ang Espiritu Santo ng Diyos ay ang kanyang pagmamahal. Di ba ganon kasi kapag mahal ka, lumalaya ka. Pag ramdam na ramdam mong may nagmamahal sa'yo, nagiging mas malaya ang iyong puso. Alam niyo po, nung minsan, nung ako'y college, nag-volunteer po ako sa New Bilibid Prison. At isa sa mga narinig ko doon na kwento na nakaka-touch ay yung isang bilanggo, nagkukwento siya na sabi niya, alam niyo po, brother, wala pa po ako dito sa loob, nung nasa laya pa ako,
Araw-araw naman akong nakakarinig ng Bible. Nagsisimba pa nga po ako, linggo-linggo. Hindi ko maintindihan bakit napunta pa rin ako sa kasalanan at ngayon nandito ako sa loob ng kulungan. Pero ngayon nandito ako sa piitan. Kung kailan pa ako nawala ng kalayaan, dito ako nakaramdam ng saya. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, dito ko po nakilala si Lord. Dito po ako nakaramdam na mahal ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ang galing, no? Kung kailan ka nasa kulungan, saka ka nakaranas ng totoong kalayaan. Sabi niya, opo brother, ganun nga po. Pag makilala mo, maisa puso, makilatis ang Espiritu ng Panginoon, magkakaroon ng tunay na kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ang totoong nagbibigay ng kalayaan sa aming mga kalooban dahil mahal mo kami. Bigyan niyo po kami ng mga puso na malaya mula sa aming sariling pag-iimbot, sariling pagkaganin at pagkagahaman. Malaya upang gawin ang kabutihan, isulong ang katotohanan. Amen.